Magandang umaga. Maraming salamat sa ating mga kanya-kanyang pamilya na nagpunta rito. Thank you. Excited kayo. Yung isa, ayaw ko pabalikin eh. I love you. Anyway, thank you very much. Nag-aral kayo ng oras sa amin at mapakinggan kami. Umasa kayo. Pag-uwi nyo mamaya, wala kayong matutuwang pait. Hindi po. Yan ang bilin na bilin ko sa aming team. Sa your best choice. Sabi ko, pag kumausap tayo ng tao, huwag puro pait, hinagpis, at masasakit na salita ang bibitawan nyo sa kanila. Dahil sa loob ng high walls nila, puro na problema, pait, at hinagpis ang dinaranas nila. Tapos makikita ang mga leader nila, nagsisigawan, halos nagkakandaputo lang ugat sa liit kung nakakasigaw. Sabi ko, wala nang bagong makikita ang butaw. Sabihin na lang ninyo kung ano ang pinaplano nyo para sa ating mamamayan. Then let them be the judge. Hayaan mo magdesisyon ang tawang bayan. Dahil I love you. Kaya manatag kayo. Ngayong araw na ito, ididiskurso lang natin kung ano talaga yung naganap nung panahong nalingat lang ako. Hindi ko naman nakalain, pagpapatawarin nyo na ako. Akala ko naman talaga itutuloy nila. Naniwala naman ako na gagampanan nila ang tungkulin. Mamukat-mukat mo ang mga salita pagtataksin. Wow! Parang syota lang Parang asawa lang ang pin. Alam nyo, ang mabigat na pagtataksin ng mga leader ay pagtataksin sa iyong tungkulin sa mamamayan. Sapagkat yan ay sinumpa mong tungkulin. Hiningi mo sa mga tao na ikay maglilingkod, na ikay gagampanan mo ng masinop at mainam ang iyong obligasyon sa bawat nasasakupan mo. Pag yun ay hindi mo ginawa, hindi ko, yun ang tunay na pagtataksin. Pero, hayaan natin yung mga diskurso na sabi ko nga sa kanila, peace be with you. Kasi pagod na ang tao. O tanataas ang kamay ng maluwag ang buhay ngayon. Ikaw naman, real talk lang tayo. Araw-araw, may pagsubok ang tao. Araw-araw, may kinakaharap na suliranin ng tao. Bagay na siguro ang marinig niya sa mga leader o gustong maging leader, ano ba pwede solusyon? Ano ba pwede gawin? Dihuwa.
Ngayon mga kababayan, mga batang mundo, bakit ba kayo naghahanap ng iba? May nakaupo naman. Kuripot. Hindi kasi nagtataka ako, kahit saan ako magpunta, ang sinisigaw ng tao, oh, mali ka na. Oh, mali ka na. Bakit naghahanap ang tao ng iba, may nakasalukuyang nakaupo naman? Tama ba? Ha? Display lang. Balik ka na kasi! Ano mo mga choice? Di mo ba? Ano lang tayo? Real talk lang tayo. Real talk lang tayo. Di mo ba? Tingnan ninyo. Bakit sila, yung mga politiko, na mga dati kong kasama, na inalagaan ko sa mahabang panahon? Ano kayo na may sabi? Bakit sila nagagalit sa akin na ako daw ay babalik? Eh bakit kayo kakabahan? Kung kayo'y naging mabuti sa paglilingkod, wala dapat kayong ipangama. Kahit sino pang Poncio Pilato yung babalik, kung ikay naging mabuti, hindi yan papasinin ng tao. Tama ba? Nagugulat ako, nagagalit sila. Nung araw, palakpak sila ng palakpak sa akin. Tingnan mo ninyo, di ba mga kasama ko naman yan? Noong araw, nung kasama ko sila, lahat ng ginagawa ko, tama. Wow, galing yun eh. Kaya hindi na nila ako kasama, at magkakasapakat na sila, aba ako na pinakamasama. Ha? Kaya nga po, kaya ako nagtataka. Ngayon, mga kababayan, kayo na testigong buhay. Kung ako'y nagkamali, kayo mismo mag-uusga. Tama ba? Hindi yung mga politikong kasapakat lang. Tama ba? Bakit sila, ang sinasabi nila, wala kang gagawin! Pero ang taong bayan, ang sinasabi, bumalik ka na. Bumalik ka. There must be something wrong. Meron sigurong pagkukulang. Meron sigurong pagkakamali. Ay, tingnan natin ha. Unang-una, bakit ako hindi magtatampo? Tingnan ninyo ha. Kayo po umusga kung tama po ako. Kasi nakapagganito na po kami ng ilang buwan. Nila Congressman Carlo Lopez. Nakaikot na kami. Pinipilit kong dinggin ang sigaw ng mamamayan. Kasi gusto kong magdesisyon ayon sa hinaing ng taong bayan. Hindi sa kapritsyo ng kapwa ko, politiko lamang. Una, taas ang kamay ng mga senior citizen. Yan ang pinaka-spoiled sa Maynila. Totoo lang, real talk lang naman. First time in history na alagaan ang senior citizen sa panahon natin. Dati ang hinihingi lang sa akin na senior citizen noong 2019, alam niyo nilalambing lang sa mga anak na dito ha. Alam niyo nilalambing lang na senior citizen. Vice pa ako nun eh. Vice, baka naman po pwede, pag nanalo kang mayor, pwede ba yung katulad sa Makati, kahit man lang cake, pag birthday namin, meron kami? Walang ibang hiningi sa akin na senior citizen. Cake lang. Oh,
Nangyari. Dati-dati, ganyan yung cake. Ngayon, cupcake. At least cake pa rin. Oh. Yan natin. At least meron pa rin. Tama ba? Pero hindi doon nagtapos yun. Nung binuksan ko libreta, nung binuksan ko libro, nakita ko maraming mga road maintenance. Kaya pala nagtataka ang taong bayan, ang ganda-ganda pa ng kali, pag-ising niya sa umaga, sinisira na. Sabi ko, alisin niyo yan. Nakaisip tayo. First time, yung mga lolo-lola ko dito, paga 60, paga 65, 80, 70, or so long in your life, stay living in Manila. Never natin experience, pero nagkaroon tayo ng unang pagkakataon na magkaroon ng allowance ang senior citizen. Nag-umpisa, maliit na pera, sa totoo lang. Malingada, maliit na pera lang yan, 500. Pero, sa panahon natin, mayaman, middle class, mahirap, may sakit o wala, butante, hindi, lahat pantay-pantay. Tama mali? Kaya nung binago nila, totoo pala na kapag wala ka sa araw ng payout, baliwala na yung mga nakaraang buwan mo. Tama ba? Wow! Eh bakit yung pag-initipid, nasa budget naman yan? Bakit yung gagawin pahirapan pa? So ano gagawin na senior citizen araw-araw? Pupunta sa barangay? Chairman, gusto na? Nay, alas pa. Pag-ising ulit bukas. Siyempre, ano mga senior citizen ko? Ako. Pagkagit maaga na gigising yan eh. Punta ulit sa barangay. Chairman, ano na balita? Nay, alas pa. Eh yung nanay, yung lolo, yung lola, nilambing ng anak, nilambing ng apo. Lola, pasyalan mo naman kami dito sa Cavite. Namimiss ka naman namin. Oh, namasyal. After 2 days, bumalik sa Maynila. Saan pupunta? Sa barangay. Chairman, ano na? Nay, kahapon nagkabigayan, wala ka. Ano daw? Forbidden. Tapos totoo pala na kapag hindi ka na botante, tanggal ka na. Totoo ba yun? Oh. Ito ha. Mga anak, yung mga anak dito ng senior citizen. Sige, mag-real talk tayo. Ano mararamdaman ninyo? Yung nanay nyo, tatay nyo, lolo nyo, lola nyo, nakahirati sa karamdaman. For 6 years, buhay pa, humihinga pa. Kaya lang hindi nakaboto ng 2 beses, ano mangyayari? Wala na sa listahan, tama mali? Kung ba wala nang pakinabang sa boto, wala na rin pakinabang sa gobyerno? Paano mararamdaman ninyo? Eh yung patay na pinapaboto ninyo, yung buhay ayaw yung pinapaboto. Tama ba? O, unang pangarap na uuwiin ninyo. Huwag kayong mag-alala. Mga lola't lola ko, pagbalik ninyo sa inyong kanya-kanyang barangay, sabihin ninyo sa kanila, sa inyong kapitbahay, kamag-anak, kakilala, kaibigan, kaklase, kumpare, kumare, sabihin nyo sa kanila, may awa Diyos. Sa tulong nyo, pagbalik natin, ibabalik natin yung dating sistema ng allowance sa senior. Maglulubi-lubi ulit tayo. Ano po ibig sabihin? Hindi mo nakuha ng Enero. Hindi mo nakuha hanggang Nobyembre. Disyembre, 6 na bulig ka. Tama ka rin? Alam niyo naman yung lubi-lubi? Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto. Ibig sabihin,
wala, present, may sakit, o malusog, nakuha, hindi nakuha, sa dulo para ka lang nag-impok sa bangko. Gano'n naman nung iniwan ko yun eh. Tama ba? Gano'n naman dati, kaya panatag yung loob ng mga matatanda. Hindi kailangan magdali-dali sa barangay. Kasi alam niya, makukuha niya. Yan yung una. Pangalawa, totoo ba na kapag magpapacheck up ka sa health center, kailangan pa mag-online? Wow! Sosyal. Bakit? Walang gamot! Para ano? Para saan? Ibig sabihin, kailangan ko pa mag-schedule? Ibig sabihin, kailangan ko kausapin ang sarili ko, hoy, huwag kang magkasakit kasi wala kang schedule. Tama ba? Kita ko si Lola. Sabi niya, o pangalawa, mahirap sa tao yun. Tingnan mo. Ito rin ito. Yan ang pinagkaiba ng leader na hindi nauunawaan ang buhay ng isang maging mahirap. Sa isang mahirap, bawat piso mahalaga. Bakit? Unang-una, wala naman ganyan nung araw. Panahon ko, ang health center, 1-2. 1 sawa. Wagas kang pumunta, anytime na gusto mo. Tama ba rin? Tama! Hindi ka pa nga sigurado kung may gamot o wala, pero pinagpapakasakali mo sarili mo. Tama ba? Eh ngayon, mamamroblema ka pa. O ano ang unang problema? Gamot! Ano unang kailangan? Load. Ano? May yan ka o wala? Yan baka. Tosgas ka. Ang pangalawang kailangan mo? Cellphone. Libre ba cellphone? Tosgas ka. Pangatlo, problema mo? Hindi ka marunong mag-online. Paano na ngayon? Paano na ngayon? Yung nanay mo, inahapo. Apo. Anak, dali mo nga ako sa health center. Ano sagot ng anak? Tumigil ka, Lola, wala kang health center, ha? Wala kang online, ha? Oh, yung buntis, tinawag yung asawa, mahal, lalabas ka, dali mo ako sa health center. Ano sabi ng asawa? Pigilan mo yan, wala kang schedule. Doesn't make sense. It doesn't make sense. O ngayon, umuwi kayo. Pangalawang pangarap na uwi ninyo, sabihin niyo sa inyong mga kamag-anak, ibabalik natin yung dating magaang at simple sistema ng health center. Pangatlo, nanganudyat ulit ang Maynila. Tingnan nyo, umigot kayo. Parang wala ulit gobyerno. Si Eddie Pati nagbabalang niya na. Kilala niyo si Eddie? Eddie sila. Eh si Pati. Pati mga kasama niya. Hindi, pasinin ninyo. Ano naman tayo? Real talk. Syudad natin to eh. Ha? Nadugyan ulit eh. Ilang araw, ginagaya na tayo. Lahat ng awards, lahat ng pagkilala, lahat ng ginagawa sa Maynila, kinokopya na ng buong bansa. Asan na yung gobyerno? Kaya, mga kababayan, may tanong sa aking kahapon. Tinatanong ako, ano daw ang dahilan ko, bakit ako babalik? Ano sa inyong sagot na dahilan? Kayo ang sasagot sa puso at isipan ninyo. Huwag silang kabahan.
Demokrasya naman ito. Hayaan mo ang taong bayan. Hindi, Yorme! Iniwan mo ang Maynila na maraming utang. Wow! Taas ang mga na walang utang. Eh sige, talakayin natin yan. Hindi ko naman yan itinupli. Hindi ko yan itinago. Bakit? May pandemya. Nangangamba ang tao. Walang makakain. Walang trabaho. Oh, sinabi ko ba sa inyo? Wala tayong magagawa, wala tayong pera. Hindi. Ginawan ko ng paraan. Hindi ako nagturo ng problema. Naghanap ako ng solusyon para iraos ang 2 milyong Manileño sa loob ng pandemya. Kayo na mga magulang, taas ang kamay ng nanay dito. Taas ang kamay ng mga tatay dito. Matanong ko kayo, real talk, straight answer. Pag walang makain ang mga anak mo, gagawa mo ba ng paraan? Pag walang mandete ang ako mo, gagawa mo ng paraan? Hindi ka titigil? Iraraos mo? Ganyan din ang pagiging ama ng lungsod ng Maynila. Ano sinabi ko? Magsasara na, magla-lockdown na. Anong sinabi ko sa Facebook ko, sa live? Ano sabi ko? Mga batang Maynila, pumanatag kayo. Pumanatag kayo. Gagawa ko ng paraan. Walang magugutom sa lungsod ng Maynila. Nangyari? Naman. Mayaman. Nasa condominium. Nasa subdivision. Middle class. Naka-apartment. Mahirap. Squatter. Lahat pantay-pantay. Buwan-buwan may book box. Hindi ba nga nauubos yung isa? Tumarating nga naman yung isa. Kaya nga yun diba, binibenta na sa online. Eh wala naman ako pakialam doon. Eh kanya na yun eh. Binigay ko na yun. Tama ba rin? Pero hindi pwedeng i-complain. Walang naguto sa Maynila. Eh saan ko kukunin yung pera na yun? Hindi naman ako bibi na umiipot ng ginto. Ipinangutang ko kayo. Eh bakit sila galit na galit sa utang? Ano? Sino kasama ko nag-aproba nun? Sila. Di ba kasama ko sila nag-aproba nun? Kung mali yun, mali din sila. Kung masama yun, masama din sila. Wow! Bakit ako lang ang masama mo? O ngayon, nanggagalangin sila sa utang, eh obligasyon naman nila yan. Hiningi nila sa tao yan, na maging mayor sila, na panindigan nila yung responsibilidad. Puro sila utang, umalis sila dyan, ako magbabayad. Totoo! Diba, gano'n naman tayo. O nakatawid tayo. Salamat sa Diyos. May bakit? O nandito kayo lahat. Ano ibig sabihin? Buhay tayo. Ilan ang kumpare ninyo? Kamag-anak nyo? Kaklase nyo? Kapitbahay nyo? Kakilala ninyo? Wala na. Dahil sa COVID-19. Tayo ang nahirapan. Pero nakaraos tayo. Salamat sa Diyos. Kaya mga kababayan, malapit na ang pag-uusga. Basta, nakita niyo yung ospital ng Maynila. Nakita niyo yung condominium. 1, 2, 3. Alam niyo ba? Ito dito. Pwede niyo siya sa atin itong sasabihin ko. Punta kayo na San Sebastian Church. Meron doon 20-story. San Sebastian Residence. Matagal lang tapos. Hindi nila pinamimigay.
Tingnan ninyo. Kasi importante magsisiyasat kayo. 20 story. Gawa na. Alam niyo bakit? Baka maalala niyo ako eh. Pero, di ba kapakinabangan ng tao yan? Hindi ko rin pera yan eh. Pera naman ng taong bayan yan eh. Oh, malayo-layo yung San Sebastian. Ilalayo ko pa ng konti. Punta kayo sa Pedro Hill, kanto ng Osmeña. May makikita kayo doon. Pedro Hill Residence. Tapos na rin. Hindi pa pinamimigay. Bakit? Baka maalala niyo ako eh. Kaya nga yung mga billboard sa Trino, tinanggal nila eh. Para makalimutan ninyo ako eh. Bakit hindi pinamimigay? Oh, lalapit ko na ngayon. Alam niyo San Lazaro? Punta kay San Lazaro. Yung tapat na San Lazaro. Yung likod ng fire station. 20 story. 42 square meter. Tapos na rin. Hindi pinamimigay. Alam niyo sino makikinabang doon? Alam niyo yung squatter ko sa gilid? Yung likod ng bumbero? Yun ang gusto kong iangat ng buhay. Alam niyo bakit? Nung mga bata tayo, nung ini-injection na tayo sa Wepax, sa San Lazaro, squatter na yun. Ngayon, matatanda na tayo, squatter pa rin. Tama mali? Mano ba naman pakinabangan nila ito? Tumaas naman yung antas ng pamumuhay ng mga kababayan natin. Tama mali? Tama. Oh, yung hospital sa Paseo. 3 taon na tapos nung nawala ako. Hindi pa rin bukas. Bakit? Kaya ko yan sinasabi. Kasi bakit? Lahat ng pera ninyo, napangalan ng tao. Lahat ng pera ninyo, nakita ng tao. Lahat ng pera ng gobyerno, pinakinabangan sa kasalukuyan at sa mga darating na taon ng buhay ng bawat batang Maynila. Kaya, kung ako'y mali sa aking ginawa, hayaan ko ng taong bayan ang maghusga. Tama mali? May payo ko sa kanila, mag-report naman kayo sa taong bayan. Sabihin nyo na lang kung ano ang nagawa ninyo sa loob ng 3 taon. Tama ba? Ayun. Bilang kahuli, sinisingil ako. Sinisingil ako. Sinisingil ako ng utang na loob. Teka po, kailan pa ako nagpubli sa inyo na mahal mo si Danny Lacuna? Hindi ko yan tinubli sa inyo. May utang na loob ako kay Danny Lacuna. Totoo? At tayong mga Pilipino, hindi lang Manileño, Pilipino, marunong tayong tumanaw ng utang na loob. At ang pagkanaw ng utang na loob kumisan, walang katapusan. Tama ba? Oh, bilang pagkanaw ng utang na loob, iniramos ko naman sila. Inarula ko sila ng 20 taon. Inalagaan ko ang mga anak ni Boss Danny. 5 na nga silang nakaupo eh. Tingnan po ninyo. Philip Lacuna, nakaupo. Lay Lacuna, nakaupo. Dennis Lacuna, nakaupo. Asawa, Doc Fox, nakaupo. Si ate, nakaupo. Ilan? Happy? O ngayon, magpangalan ngayon ng lumagosyo sa City Hall. Kahit isa lang. Kahit isa lang. Alam niyo bakit? Bilang magkanaw ng utang na loob, isinantabi ko yung mga anak ko. Inuna ko muna yung mga anak ni Boss Danny. Ngayon, kung kulang pa yung pagtanaw ko ng utang na loob sa kanila,
Ang pakiusap ko lang, pwede ba akong magbayad sa ibang pamamaraan naman? Bakit? Hindi utang na loob din naman ako sa taong bayan. Kung wala ang Diyos, wala ang taong bayan, wala ko sa kinalalanin mo ngayon. Yun ba yung masama? Sila nga't maayos din. Kamusta ang buhay ninyo? Akala ka naman, itutuloy nila. Nalingat-lingat lang ako, binago-bago mo. Di mo ba? Kaya ako talaga ang payo ko sa kanila at tulad ng mga payo ko sa aking mga kasama. Mag-report na lang kayo sa taong bayan kung kayo ay nakaupo. Kung kayo papasok, sabihin ninyo ano ang plano ninyo sa taong bayan. Ngayon mga kababayan, uwi na. Ganun ba po kasi eh? Wala kayo narinig ng pait. Wala kayo narinig ng panira. Wala. Ang tanong ko sa inyo, gusto niyo ba ako talagang bumalik? Panis? Eh kasi sabi nila, huwag ka na bumalik! Sila lang may sabi nun, yung mga politiko, yung mga kasamahan niyang crocs. Ayun, may asa na, chihuahua yata yun na. Hindi naman, buti naman, hindi chihuahua. Yung mga crocs na kasama niya, mga kapit ko sa pwesto. Eh, ayaw nila ako bumalik eh. Papayag ba ako? Gusto nga ako bumalik? Panis? Tapos ka ba yung gusto bumalik? Wala sa salutan ha? Makanya, pagkakuhaan ng mga ais, tupad, mahalimutan mo na. May payo ako. May payo naman ako. Pag gumakaan ng ais, tupad, kunin nyo. Pera nyo naman yun. Tama ba? Sa awal pagod, 3 bulit, papapicture ka ito, gawa ng karis. Tapos na ako siguro. Tama ba? Pero ito ang paalala ko. Pagkatapos yung makakuha, kasi naglalagutsin ng mga webmax namin ngayon, na parang sarap, di ba? Lahat yata, ipamakapundukan namin. Tanggapin ninyo. Pero, ipapaalala ko ang kwento ni Juan. Si Juan namatay. Umakyat sa langit. Pagdating sa langit, inawag ang bantay sa langit. Nasabi niya lang, Juan, wala kang online. Wala. Hindi. Sabi mo ba sa langit, may bago kami regulasyon dito sa langit. Total, marami kayong bagong pahirap na regulasyon sa Maynila. O dito sa langit, may bago. Kailangan ka manatili ng isang araw sa langit at isang araw sa impyerno. Pagkatapos noon, ikay malaya ng makakapamili. Wala nagawa si Juan. So, makaya na nabigyan ang pagkabaan ng impyerno. Bago sa nilibigyan ng langit ulat ito. Wow! Buhay! Ang ganda ng buhay ng mga dagat. At sa mga babies, pakamba. Wow! Ang ganda ng impyerno. Nagbabatuwa sila ng hamon. Ang alak, 1-2. 1 usawa. Wow! Ang sarap ng buhay sa impyerno. Tapos ang isang araw kayo sa langit, sa dito. Pagbukas, sa dito. Sa langit. Nakita niyo ba? Yung mga araw sa langit. Ada sa sabi mo, boring. Matapos sa araw, may isang marat sa mga sa langit. Ganun siya, Juan, ikaw ay nakapamili na. Ang tuguliwan, opo. Ang gusto, sa impyerno po. Masusunod, bumabaw din ang nilagay ng pagkaba. Sa impyerno, bumukas sa kayo, nagulat siya. Yung buhay,
naging dagat-dagat ang apoy ng nagbubulo ng sultan. Yung mga babies, may bukod at sultan. Yung mga bukod na yan, nakikaya ng demonyo. Demonyo! Halika rito. Bakit ganoon? Kahapon lamang ang ganda-ganda ng impyerno. Bakit ngayon? Buka ng impyerno, ang impyerno. Sabi ni demonyo, kahapon nananampay na kami. Ngayon, bumoto ka na. Kaya sabi ni John Lloyd, ingat. Okay, huwag kayo manlalamig. Kasi ang desperadong tao gagawin lahat ang masama. Okay, manlalamig. Kaya tanong ako, gusto niyo akong bumalik? Promise? Pasa na kami? Bakal ka ba kayo? Promise? Gusto niyo akong bumalik? Walang sabutan ha? O sige, total gusto niyo akong bumalik. Gusto niyo lang ulit mabilis ang kilos? Gusto niyo ko ang gobyerno, umaga, ang hari, hapon, gabi, hati-gabi, hanggang madaling araw? Kasi nga, meron akong pakiusap. Maasim man ang suka, minsan kailangan natin inumin. May pitong pakiusap ko, maaaring sa iba sa inyo, mabigat itong pakiusap ko. Pero ito'y para sa kinabukasan ng ating mga batang Maynila. Pwede ba straight? Pwede? Straight? Sisimilin ko kayo. Pagkapos ang halalan, bibili ako ng dibindaso. Pagbukas ko nun, hindi na ko yung prueba. Promise? Straight? Ang nanawala! Ang nanawala natin ko siya yan! Alam ko, nanawala to sa mga puso mo! Ang hanapin ninyo, maglalakad na yung mga kandidato. Pupunta na yan sa mga skills-kilita. Kahit may talis tapat ang bahay nyo, dadahanan nyo. Basahalala. Kahit naglalaba ka, kakamayan ka na kahit may sabon. Kakasa na lang, hindi mo na makita. Tama ba? Ikaw na, minsan nahilang ka, galing ka ng palengke, dati binilasabo ng isda, ganyan-ganyan kami. Pero pag nakita ng politiko, kakamayan ka pa rin. Tama mali. Mag-iikot na yan. Itanong ninyo, no kani? Ano yung sila? Dumadaan yung kandidato. No kani. Pag sinabi, ladies choice, maasim yun. Ay, di ba yung ladies choice, maasim ba yun? Tanong nyo sila, pag doon sa kabila, sige na po, dumiretso kayo. Pag nakita nyo naman, your best choice. Pwede ba sabihin nyo? Nakitala ka na, maliligtas ka. Promise, your best choice. Ibalik natin ang mga Lopez sa distrito. Congressman Carlo Lopez! At huwag ninyo akong bibigyan ng kalabang vice mayor. Ito hindi mahilig mag-recess. Wala pong isang minutong pagpapahinga. Yung mga nandun, habang buhay na natin pagpahinga.
At sabay-sabay ninyo, sabayan. Tan, 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 pag-graduating na natin naman kayo. Ito, matalino. Political science. Bata pa, exposure sa public service. Karinyosa. Malapit sa tao. Hindi mahirap palabidin. May asid pa. Mukha lang mo yan 19. Naintindihan nyo na, takwa rin sa puyan. Pwede ba ang pakisuyo ko? Huwag niyo kong bigyan ng Vice Mayor na kalaban dala na sasakit din ang ulo natin lahat. Dahil kontra lang yan dito, kontra lang yan doon, mauubos ang oras ko, kakakontra nila. Hayaan ninyo yung oras ngayon, ibuhos ko, maghanap ng solusyon ng problema ng tao. May sense? May logic? Ano ba yan? Huwag nyo kami pag-iwalahin ni Jake at Jessa. Mabigat ang hinihingi ko sa inyo, pero may isa nyo na yung ginawa sa akin. Ano naging resulta? Mabilis ang kilos. Tama mali? Naman niyo ba? Wait, ito lang muna. Tapatin niyo naman ako. Yung totoo lang, huwag kayo sumagot kung hindi nyo feel. Bigyan niyo ako ng lakas ng loob kung totoo ba. Masaya ba kayo sa pamumuno ko naman? Promise? Wala ba ka naman? Ano lang? Malilisan din sa rin lang. Hindi talaga. Totoo. Yung mga lolo-lola ko, yung mga senior citizen, totoo bang naramdaman nyo naging special kayo? Totoo. Ayun, ayos na ako. Kasi tinatanong ako, ano daw dahilan ko? Ba't daw ako babalik? Alam niyo ang sagot? Kayo ang dahilan kung bakit ako babalik. Nothing more, nothing less. It's always about you, not me, not these people. It's always about the people of Manila. Hindi yung pagkakasunduan lang ng mga politiko. Paghalala sila rin nagpapartihan. Parti-partido. Your loyalty to the people begins. Sabi ni Manuel L. Quezon, my loyalty to the party ends where my loyalty to the people begins. That's what he said. President Manuel L. Quezon. Totoo, pinatunayan na. Kung minsan, kailangan natin inumin, maasim na suka, ang bala kailangan natin kagatin. Bakit? Dahil ang pinag-uusapan ay katatayuan ng iyong nasasakupan. Buhay na umaasa sa kamahalaan. Yan ang dahilan kung bakit ako nandito sa harapan ninyo. Muli ako magbabalik dahil sa panawagan ninyo. Inaalis ko ang pagtiting ng kawali. Dinidinig ko ang hinahin ng tao. Tao ang naglagay sa amin lahat ng pagkakataon na makapaglingkod. Tao ang pinagkakautangan ng mundo. Yan ang pamantayan ng buong team ng Your Next Choice under my watch. So muli, mga kababayan, bahala na kayo sa amin. Uwi ka na, hindi ka ako ulit. Hindi ko ka. Mahal na mahal ko kayo. I owe it to you. I don't owe it to anybody. I owe it to the people. At umasa kayo na hinihingi ko niyan. Mabigat man sa kalooban ng iba. Hinihingi ko yan. Pagdating natapos ang halalan, ako naman ang siningin ninyo dahil mananagot ako sa kanila para sa inyo. Magandang araw. Pagpalain